Bakit may katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras sa pahayag 8.1? Habang isinasalaysay ni Apostol Juan ang isang pinahabang pangitain sa silid ng trono ng Diyos, inilarawan niya ang kordero sa trono na binigyan ng isang balumbon na may 7 selyo, pahayag 6. Ang kordero ay nagpapatuloy na isa-isang binubuksan ng mga selyo. Matapos mabuksan ang bawat selyo, ang paghahatol ay magaganap sa lupa. Pagkatapos, nang alisin ng kordero ang ika-7 selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras. Pahayag 8.1. Pagkatapos ng kalahating oras ng katahimikan, nagsimula ang 7 paghuhukom ng trompeta. Pahayag 8:6-9, 21, 11, 15-19. Ang kordero ng Diyos, si Jesucristo, ang tanging taong karapat-dapat na magbukas ng 7 selyong nakabalumbon. Pahayag 5:1-5. Sa madaling salita, ang lahat ng paghatol ay ipinagkatiwala sa anak. Juan 5:22. Ang unang 6 na selyo ay naglalabas ng walang katulad na paghatol sa lupa sa panahon ng kapighatian. Ang ika-6 na selyo ang naging dahilan upang ang mga tao mula sa bawat bahagi ng lipunan ay magtago sa mga kuweba at tumawag sa nakapalibot na mga bundok at mga bato. Tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero, sapagkat dumating na ang kakilakalabot na araw ng pagbubuhos ng kanyang puot. At sino ang makakatagal sa harap nito? Pahayag 6:16-17. Ang pahayag 7 ay isang patlang sa pagitan ng ika-6 at ika-7 selyo. Sa panahong ito, nakita ni Juan ang hindi mabilang na pulutong ng mga tao sa harap ng trono ng Diyos. Malakas na ipinapahayag sa koro, ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero. Pahayag 7:10. Pagkatapos sa pahayag 8:1, binuksan ni Jesus ang ika-7 selyo. Sinabi ni Juan na pagkatapos mabuksan ng selyong ito, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras. Ang katahimikan ito ay agad na sinusundan ng malakas at masayang awit ng makalangit na pagsamba sa Kabanata 7, na ginagawang mas dramatiko ang kaganapan. Bigla ang katahimikan. Mayroong isang bagay tungkol sa ika-7 selyo na huminto ang bawat bibig at nagpatahimik sa buong langit. Hindi tinukoy ng kasulatan ang mga dahilan ng katahimikan sa langit sa kalahating oras na iyon. Ngunit narito ang ilang mga posibilidad. Una, ang katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras ay tanda ng matinding paggalang at pagkamangha sa presensya ng hukom ng buong lupa, kung paanong ang mga makalupang silid ng hukuman ay humihiling ng katahimikan kapag ang hukom ang namumuno, gayon din ang makalangit na silid ng hukuman. Tumahimik kayo sa harapan ng Panginoong Yahweh, sapagkat malapit nang dumating ang araw ni Yahweh. Zephanias 1:7. Si Yahweh ay nasa kanyang banal na templo, tumahimik ang lahat sa harapan niya. Habakuk 2:20. Ikalawa, ang kalahating oras na katahimikan sa langit ay resulta ng malungkot na pagmumuni-muni sa kinalabasan. Nang buksan ni Jesucristo ang ika-7 selyo, ang balumbon ng paghatol ng Diyos ay ganap na nahayag sa unang pagkakataon. Ngayon ay makikita na ng buong langit ang plano ng Diyos na hatulan ang kasamaan sa lupa, sirain ang kaharian ng halimaw at ayusin ang mga bagay. Ang buong langit ay nananatiling tahimik habang ipinapakita ang katwiran ng Diyos. Ikatlo, ang katahimikan sa langit ay dahil sa tindi ng mga aksyon na gagawin ng Panginoong Diyos. Sa kabuuan ng bukas na balumbon, makikita na ngayon sa langit ang mga paghuhukom ng trompeta. Sa susunod na talata, 7 nakatayong mga anghel ang binigyan ng 7 trompeta ng paghatol. Pahayag 8:2. At ang mga paghatol sa mangkok na ipinakikilala ng ika-7 trompeta. Ang mga paghatol na ito ay higit na kakilakilabot kaysa sa anumang makikita sa mundo. Marcos 13:19-20. Ang mga huling sakuna ay malapit na sumapit sa lupa. Tumahimik kayo sa harapan ni Yahweh, lahat ng nilalang, sapagkat tumayo na siya sa kanyang banal na tahanan. Zacarias 2:13. Sa isang paraan, ang katahimikan sa langit ay makikita bilang ang kalmado bago ang bagyo, ang unos ng huling paghatol na darating sa lupa. Ang katahimikan ay nagbibigay diin sa kahalagahan
at kahangahangang ikapito at huling selyo. Sa pagbubukas ng ikapitong selyo ay dumating ang kasuktulan ng araw ng Panginoon. May araw ng kasamaan, ngayon ang pagkakaroon ng araw ng Panginoon. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.